Hinahanap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng tatlong negosyante na 2 buwan nang nawawala. Huling nakita ang tatlo habang papunta sa isang business transaction sa Pasig noong Hulyo. May unang balita si Marisol Abduraman. Tatlong anak po yung naiwan nila eh. Kaya hindi po biro na basta na lang po ganyan silang mawawala. Ang gusto po namin, mabalik po sila. Maawa lang po para po sa pamilya po. Nagmamakaawa ang kaanak ng mag-asawang negosyanteng sina Henry Angelo at Margie Pantoliana at kasosyo nilang si Richard Cadiz na 2 buwan nang nawawala. July 6 daw nung umaga, huling nakita ang tatlo. Nakuhanan sa CCTV ang pag-alis ng mag-asawa sa kanilang condo unit hanggang pumasok sa kanilang sasakyan kasama ang kasosyo at hanggang makaalis sila. Around 12 p.m. po, hindi na po sila nakakontak. Papunta raw noon sa isang business transaction sa Pasig ang tatlo. May stem cell din silang dala at may dala rin silang cash. Ibig sabihin may ka-transaction sila roon. 2 months na, wala pang kumukontak, wala pang nagpaparamdam, asking for anything from your family po? Wala pa po. Bandang alas 4 daw ng hapon ng araw na yon, may nag-video call pa raw gamit ang telepono ng babaeng biktima sa kanyang bunsong anak. So nagtanong po kami sa bata kung ano pong nakita niya or narinig niya. Sabi niya po wala. Inilapit raw nila sa CIDG ang problema makalipas ang 2 linggo pero wala raw nangyari kaya humingi na sila ng tulong sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Parang a business deal na that gone wrong. Yun ang tinitingnan natin dito, no? Bukod sa hindi pa matukoy na halaga ng pera, may dala rin daw ang mga biktima na relong nagkakahalaga ng 20 million pesos. Maybe yung mga ka-transaction dito nag-interest dun sa mga dala-dala niyang valuables like the watch and maybe the money. Sa backtracking na ginawa ng PAOK, nakita sa Cavite kung 7:30 ng gabi ng July 6 ang sasakyan ng mga biktima at isang puting van na tila nakasunod sa kanila. Ayon sa PAOK, ilang araw matapos silang mawala, nagkaroon pa raw ng mga transaksyon sa ATM. There were a lot of withdrawals made. Actually, kung susumahin natin, millions ang nakita natin. But that's for a specific time period lang. Ano? Hindi pa natin na-check yung bago o yung iba. No? Di ba may limit na halimbawa 50,000 o 100,000 ang kayang i-withdraw. So that's why everyday nagkakaroon ng withdrawals. Ayon sa PAOK, itinuturing daw na persons of interest ang mga nakatransaksyon ng mga biktima. Nag-alok na ng 300,000 pisong pabuya ang mga kaanak sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon hinggil sa mga nawawala. Bubuo raw ang PAOK ng Special Task Group sa tulong ng iba pang law enforcement agency na tututok sa mga nawawalang negosyante. Umaasa naman ang pamilya ng mga biktima na buhay na makakabalik sa kanila ang mga nawawalang kaanak. Ayon naman sa CIDG, nagsagawa sila ng investigasyon ng idulog ito sa kanila. Mag-i-issue daw ng sabpi ng CIDG sa mga resource person para magbigay linaw sa nasabing bagay. Isa raw itong leksyon sa CIDG para pagbutihin pa ang kanilang feedback mechanism at komunikasyon sa pamilya ng mga biktima. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.